Minsan talaga, hindi natin maunawaan kung bakit kahit binigay mo na yung lahat, tila ba hindi pa rin sapat. Iniiwan pa din tayo, nasasaktan pa din tayo. Pero ganun siguro talaga. Sabi kasi nila, kapag may mga mahalagang tao sa buhay mo ang nawala, may papalit na bago na mas mahalaga at pahahalagahan ka. Yung taong hindi ka sasaktan at di ka iiwan. Kaya kung ikaw, nasaktan ka at iniwan ka, huwag kang mawalan ng pag-asa sa pagdating ng tamang oras na tuluyan mo ng matagpuan ang sayo ay tunay na magpapaligaya. Kaibigan, huwag mong kalimutan mag-subscribe sa aming channel at huwag din kalimutan i-click ang notification bell at subscribe button. Subscribe na! Nakakatuwa kagabi. Nakatulog na lang talaga ako na nakahawak sa kamay ni Ben. Kaso nagising ako kasi naman naramdaman ko na may humalik sa akin. 2 beses pa nga eh. Naghihintay pa nga ako kung may pangatlo pa. Kaso nakatulog na din ata si Ben, kaya eto, masaya na ako. Sana hindi na siya galit. Kaya naman, sa pagsapit ng umaga, nang magising ako, nagtungo na ako agad sa palengke. Gusto kong magluto ulit para kay Ben. Iniwan ko siyang mahimbing pang natutulog. Ay nako. Alam kong okay na ang lahat. Alam kong magkakaayos na ulit kami. Kaya ito, masaya na ako kahit paano. Kaya lang habang naglalakad ako, nakita ko siya. Ang babaeng na tila ba pupuntahan na naman ako sa bahay. Kaya sinalubong ko na. Bakit andito ka? Tapos na tayo, di ba? Wikaw ka agad paglapit ko sa kanya. Anong tapos na ang sinasabi mo? Walang pwedeng matapos at hindi ako papayag na ganun lang yun. Wika niya. Pwede ba? Tigilan mo na ako. Alam ko na ang katotohanan. At ang kapal talaga ng mukha mo na magpakita sa akin matapos ang lahat ng nalaman ko. Wika ako. Hindi mo ako kilala, Jasper. Hindi mo alam kung anong kaya kong gawin. Wika naman yun na parang nagbabanta. Eh di gawin mo. Hindi man ako natatakot sa'yo. At wala akong pakialam. Kahit anong gawin mo kasi isa ka lang basura sa buhay ko at wala kang lugar sa puso ko. Kasi masama kang babae. Weak ako tapos eto. Sinampal niya ako pero bago pa dumampi yung sampal niya sa akin, nahawakan ko ang kamay niya tapos naitulak ko siya papalayo sa akin. Bakas ang galit sa kanyang mga mata. Ako naman eto, pinakita ko lang sa kanya na hindi niya ako kaya. Tuluyan na siyang lumayo. Hindi naman ako natatakot eh. Gawin niya ang gusto niya sa buhay niya. Kaya eto, nang mawala na siya sa paningin ko, nagtungo na ako sa palengke. Bibili kasi ako ng mga gulay. Mahilig kasi sa gulay si Ben. Kinakanta ko nga yung bahay kubo habang naghahanap ng gulay. Tapos kung ano yung mga gulay dun eh, siya kong binili. Kaya eto,
Matapos ko makompleto ang gulay sa bahay kubo, umuwi na din ako kaagad. Medyo tanghali na din pala kaya naman, nang makarating ako sa bahay sumilip ako kaagad sa kwarto ko. Kaso, wala na si Ben. At eto si Tony, ang nakita ko sa kusina. Nagsasaing siya, kaya naman nagtanong ako kaagad kay Tony. Uy, Tony, nasan si Ben? Tanong ko habang inaayos ko yung mga binili ko. Nilalagay ko na sa rep namin. Nasa kwarto. Mag-iinarte daw muna siya. Tsaka pala Jasper, sinabi ko na sa kanya yung lahat ng mga nangyari. Okay na, kaya pwede na ulit. Wika ni Tony. Ha? Alin ang pwede na ulit na sinasabi mo? Wika ako. Jesus? Inosente ka pa, Jasper. Para namang di ko alam yung nakalipas nyo. Wika ni Tony. Tony, ano ka ba? Walang ganun. Wika ko naman. Jasper, hindi na tayo mga bata. Ano ka ba? Okay lang yan. Gawin mo yung mga bagay na masaya ka. Kasi kapag pinalampas mo yan ako, bahala ka. Wika ni Tony. Tony, masaya naman ako Tsaka, di mo na kailangan sabihin yan. Alam ko nang gagawin ko, tsaka Tony. Umalis ka mamaya Iwanan mo lang kaming dalawa dito. Wika ako. Grabe. Paalisin mo ako. Pero sige, bigyan mo ako ng 500 alis ako. Wika ni Tony. Napakamahal naman, Tony. 300 lang kaya ko. Wika ko naman. Okay, sige, 300. Basta Jasper Huwag kayong magkakalat at magbabasag. Tsaka pwede sa sala, pwede sa lababo at sa lamesa. Kahit saan pwede. Huwag lang sa kwarto ko. Wika ni Tony. Baliw, walang ganun. Wika ko tapos lumabas bigla si Ben. Nagkatinginan pa nga kami ng saglit tapos umiwas na siya ng tingin at ayun. Dumiretso na siya sa banyo. Jasper, pre, mag-chat ka na lang mamaya kapag pwede na ako umuwi. Wika ni Tony. Tony, sira ka talaga. Umayos ka nga. Tsaka walang ganun. Wika ko tapos lumabas na si Ben sa banyo. Nagkatinginan na naman kami. Tapos si Ben. Biglang umiti tapos tumakbo pabalik sa silid ni Tony. Ala, ang lalandi. Wika ni Tony. Tony, ganun talaga. Nagdadalaga si Ben Wika ako. Baliw ka talaga, Jasper. Pero anong plano mo? Wika ni Tony. Tony, hindi mo na kailangang malaman ang mga plano ko. Basta pagkakain natin ng tanghalian, umalis ka na kaagad. Wika ako. Wala siya. Parang akong kinakabahan, Jasper, sa mga gagawin mo. Pero sige, alis ako mamaya. Kung gusto mo, ngayon na. Wika ni Tony. Baliw ka talaga, Tony. Tulungan mo na muna ako dito. Balatan mo nga tong kalabasa. Wika ako. Kaya magluluto muna kami. Para naman makapagtanghalian na. At para makaalis na din si Tony. Kasi di na pwedeng mag-inarte si Ben ngayon. Dahil wala na siyang kawala.
Oo, alam ko na ang lahat. Sinabi na ni Tony sa akin ang buong nangyari. Nakakaawa pala si Jasper. Tapos, nag-iinarte pa ako. Dapat pala, pasayahin ko siya pero paano? Kaya ito na makarating siya. Gusto ko siya makita kaso nahiya ako. Kaya ito kunwari magbabanyo ako para lang makita ko siya. Ewan ko ba pero paglabas ko sa kwarto, parang kinikilig ako. Kaya ito diretso na sa banyo. At paglabas ko, nagkatingi na naman kami. Kinikilig na naman ako. Napangiti tuloy ako nang di sinasadya. Kaya ito, mabilis akong bumalik sa loob ng silid ni Tony. At habang naghihintay ako dito, naisipan ko na hanapin sa FB yung babae na nanloko kay Jasper. At nang makita ko na, mukhang di talaga maganda yung mga nakikita ko. Parang may mali. Kasi parang nagbabanta siya sa mga post niya na parang galit na galit siya. Hindi man kita nakuha, pero balang araw may kukunin ako na mas mahalaga sa buhay mo. Yan yung isa sa nakapost. Grabe naman yung babae na yun. Kapag nakita ko talaga siya, nako, papaluin ko siya ng walis tambo. Sasabuyan ko siya ng asin para di na siya bumalik dito.